Kaya sabi ng banal na kasulatan, ngayon maminamahal sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo, kahit hindi tayo Hudyo, kahit hindi tayo kabilang sa lipi ni Abraham, dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos, tayo mga nabautismuhan kay Kristo Jesus. At ang sabi, wala nang mga Hudyo, wala nang mga Grego, wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang alipin o malaya, lahat tayo iisa. Tayo po ay kabilang sa lipi ni Abraham, at kung tayo po, maminamal ay kabilang sa lipi ni Abraham, sabi tayo ay tagapagmana ng pangako ng Diyos, unang-una yung kagalingan at ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang pangalawang dahilan, bakit ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling. At pangatlo, sabi ng Biblia, Jesus heals to bring glory to His Father. Kaya nagpapagaling ang ating mahal na Panginoon para maluwalhati ang Ama sa langit. Bilang tao, maminamahal ang ating mahal na Panginoong Kristo, siya anak ng Diyos. Pero, maminamahal bilang Diyos, maminamahal siya po mismo, mga minamahal ang ating mahal na Panginoong Diyos sa Espiritu. Maminamahal. Kaya sabi rito, nagpapagaling siya upang maluwalhati ang Ama sa langit. Basahin natin ang Mateo 15, talatang 30 hanggang 31, at sundan natin sa John 11, verse 4. Dito po sa Mateo Kabanata 15, talatay 30 hanggang 31. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan, at sila'y pinagaling niya. 31. Ano pat nagtaka ang karamihan ng makita nilang nagsasalita ang mga pipi, nagsigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad ang mga pilay, at nakakita ang mga bulag, at kanilang nilulhati ang Diyos ng Israel. Dito po sa Juan, Kabanatay 11, talatay 4. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito ay hindi sa ikamamatay, kundi sa ikalulhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Amen. Yan po ang pangatlong dahilan, maminamahal, para maluwalhati ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan niyaon. Para maluwalhati ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi, nagpapagaling ang ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, para sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga nung nagpagaling siya, maminamahal, sabi rito, sabi rito, nung nagpagaling siya na iba't ibang uri ng mga sakit, sabi, nagtaka ang karamihan at nakita nilang nagsalita ang mga pipi, nagsigaling ang mga pingkaw, nagsilakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, at kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. Ibig sabihin, maminamahal, yan po ang pangatlong dahilan para maluwalhati ang dakilang Diyos. Maluwalhati, sabi, maluwalhati ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung matutungayan din natin ang Mateo Kapitulo 9, talatang 8, basahin po natin sandali ito. Dito po sa Mateo Kabanata 9, talatay 8. Datapot nang makita ito ng karamihan, ay nangatakot sila, at kanila nilulhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamalaan sa mga tao. Amen. Nung nakita nila, maminamahal, dito po sa talatang Mateo, Kapitulo 9, talatang 2 hanggang 8, sabi rito yung lumpo, maminamahal, na idinaan doon sa bubungan. At ito'y gumaling. Sabi ng banal na kasulatan, sila po, maminamahal, ay sabi, nang makita ito ng karamihan, ay natakot sila. At kanilang niluwalhati ang Diyos na nagbigay ng gayong kapamalaan sa mga tao. Niluwalhati nila ang mahal na Panginoon Diyos. Maminamahal, ibig sabihin, ang pangatlong dahilan kung bakit nagpapagaling ang mahal na Panginoon para sa kalulatian ng Diyos. Hindi ng sino paman. Ang nagpapagaling dito, maminamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kaya siya nagpapagaling, sinabi ng banal na kasulatan, para maluwalhati ang Diyos. Kaya sabi rito, maminamahal, sa Roma, Kapitulo 1, talatang 21 hanggang 23, at talo natin ng 25. Kaya hindi po tayo gumagaling, maminamahal, sa ating kinagis ng reliyon. At tumatawag din po tayo sa Diyos, sapagat hindi po tunay na Diyos ang ating pong tinatawagan. Hindi po nalululati ang Diyos na ibigay natin yung kalulatian. Sabi rito, sa hindi tunay na Diyos, maminamahal. Sabi rito, tayo ay naglingkod sa mga nilalang.
kaysa sa lumalang na dapat luwalatiin magpakailanman ang Diyos na Creator. Pero mga minamahal, nakita nyo bakit punong-puno tayo ng sakit sa ating kinagisnang reliyon? Sapagkat mga minamahal, hindi po natin niluluwalhati ang Diyos. Ang dahilan kung bakit nagpapagaling ang mahal pa ng Diyos para sa kalulatian ng Diyos. Pero ang kalulatian ibinibigay po natin dito po sa larawang inanyuan, yung ginawa lang. Ginawa, hindi po yung lumika. Yung ginawa lang ng kamay ng tao ang ating nilululati, hindi po yung lumikha ng ating mahalapang ng Diyos. Sabi rito, basahin natin ng Roma 1:21 hanggang 23, talo natin ng 25. Dito po sa Roma, Kabanatay 1, talatay 21 hanggang 23, talon sa 25. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi nilulahati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinagdilim. Ang mga nagmamarunong ay naging mga mangmang. 23, at pinalitan nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira, na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ang mga ibon at mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Amen. Yan po ang nakalulungkot, mga minamahal. Ang mga kababayan po natin mula sa pintuan hanggang sa altar, lumalakad sila ng paluhod. Ang iba po ay nagpapanata, ang iba naman po, mga minamahal, ay nagpapasa ng krus para lang gumaling. Pero bakit hindi gumagaling, mga minamahal? Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, hindi siya niluluwalhati tulad sa Diyos. Sabi hindi pinasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid, ang mangmang nilang mga puso ay pinapagmadilim. Sabi, silang mga marurunong ay naging mga mangmang. Imagine, saan ka nakakita, mga minamahal, na ang sinasamba natin ay ginawa, hindi po yung gumawa. Mas matalino pa nga yung pusa eh. Ang pusa, gisa mo ng plastic na isda, hindi yan kakainin. Pero tayo, alam naman natin, ginawa lang ng kamay ng tao, nagdadahilan pa tayo. Nasasabihin natin, hindi naman yan natin sinasamba. Katulad yan ng isang mahal mo sa buhay na hindi mo nakita, pero wala siyang iniwan kundi yung kanyang larawan bilang pag-alaala. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag kang gagawa ng larawan. Nasa Exodus 20, verse 3 up to 6. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na kawangis ng nasa taas ng langit, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat. Ni mga hayop na muusad, huwag kang gagawa ng larawan na yan. Ni huwag mo silang yuyukuran at paglilingkuran sila, sapagat ang Diyos ay mapanibuguing Diyos. Paano malalaman nyo nga ang larawan? Wala namang kamera noon. Wala namang literato noon, maminamahal. Kaya nga, sinabi ng Biblia, kahit yan din po ang larawan ng Diyos, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawan. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit hindi tayo gumagaling, maminamahal. Alam nyo, bakit may mga ribulto, may mga graven images na nakikita natin na sabi nila naghihimala, lumuluwa ng dugo, lumuluwa ng asin. Bakit? Maminamahal, sapagkat isa sa ambisyon ng diablo yung sambahin siya. Kaya nga, nagrebelde sa Diyos ang diablo eh. Ang mga demonyo, maminamahal, na kasama ni Satanas. Kung mababasa nyo sa Revelation chapter 12, verse 4, si Satanas, maminamahal, at yung 1/3 ng angels ng mga demonyo ay sumama sa kanya. At ito po yung pumapasok dun sa mga larawang inanyuan. Kaya makikita nyo, mayroong mga gumagalaw ang mata, mayroon namang lumuluha ng dugo. Kasi gusto ni Satanas na sambahin siya. At yun lamang ang tanging paraan para matupad ang kanyang ambisyon na sambahin siya ng tao. Mga minamahal, gagawin nilang pugad, gagawin nilang templo, gagawin nilang tirahan yung mga Diyos-Diyosan para matupad yung kanilang ambisyon na sambahin sila ng tao. Pero yan po, maminamahal, ang pinagmumulan ng karamdaman. Kaya nga sabi rito sa Exodus 23, verse 24 and 25, pag ito'y pagbabasagin natin, pagdudurog-durugin natin, susunugin natin sa apoy, sabi, gagaling ang ating mga sakit.
Sabi, babasbasan na ng Diyos ang ating pagkain at ang ating inumin at wala nang karamdamang ilalagay sa atin. Basahin natin Exodo 23, 24, and 25. Dito po sa Exodo Kabanata 23, talata 24 hanggang 25. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos o maglilingkod man sa mga yaon o gagawa man ng ayon sa kanilang mga gawa, kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinakaalala. 25. At iyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking alisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Tignan nyo, maminamahal, para gumaling tayo, tanggalin natin yan. Sabi rito, hindi lamang basta tatanggalin. Sabi rito, iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinaka-alaala. At ang sabi, at maglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon Diyos at babasbasan niya. Ang sabi, at paglilingkuran mo ang Panginoon mong Diyos, kanyang babasbasan ang iyong tinapay, ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Diyan ka pagagalingin ng ating mahal na Panginoon. Kaya magtataka kayo, maminamal, bakit hindi tayo gumagaling? Tignan nyo ang inyong mga altar, baka may mga graven images. Sapagat gusto tayong pagalingin ng mahal na Panginoon dahil ito'y para sa kaluwalhatian niya. Naluluwalhati ang Diyos pag tayo po'y gumagaling, maminamahal. At pang-apat, ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus heals to fulfill God's promises. Maminamahal, ang ating mahal na Panginoon ay nagpapagaling para matupad ang kanyang ipinangako sa atin, maminamahal. Sabi rito sa Exodo 15:26, maminamahal, kung ating pong didinggin ang kanyang mga tinig, at gaganapin ang kanyang mga palatuntunan, sabi, wala nang karamdamang ilalagay sa atin, sapagat ang Diyos ay nagpapagaling. Pangako niya yan. Basahin natin yung dalawang talata, maminamahal, Exodo 15, talatang 26, at Jeremias, Kapitulo 17, talatang 14. Basahin natin talata. Ito po sa Exodo Kabanata 15, talata 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gayang inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sa Jeremias 17, talatay 14. Ganito po ang pagkasabi. Iyong pagalingin ako, o Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Amen. Yan po, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan. Siya ay nagpapagaling para matupad ang kanyang mga pangako. Sabi niya, maminamahal, kung iyong didinggin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon Diyos, gagawin natin ang matuwid sa kanyang mga mata. At didinggin natin ang kanyang mga utos, gaganapin ang lahat ng kanyang palatuntunan, walang ilalagay na karamdaman sa iyo, gaya na inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Gusto niyang matupad yan, maminamahal, sapagkat ang Diyos po, maminamahal, ay hindi sinungaling. Gusto niyang patunayan sa iyo na ang kanyang mga pangako ay totoo. At panglima, sabi dito, maminamahal, Jesus heals also to confirm His own word. Siya ay nagpapagaling, maminamahal, para kumpirmahin na ang kanyang salita ay totoo. Para patunayan, maminamahal, na ang kanyang salita ay totoo. Para lalo tayong maniwala na ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya nagpapagaling siya. Basahin natin itong Psalms 107 verse 19 and 20. At sundan natin dito, maminamahal, sa susunod na talata sa may Mateo Kapitulo 8, talatang 8. Dito po sa awit 107, talatay 19 at 20, na magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. 20, sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang mga ikapapahamak. Dito po sa Mateo Kabanatay 8, talatay 8 17. 8 muna. 8 at 17. At sumagot ang senturyon na sinabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila.
Amen. Yan po, mga minamahal. Ang sabi to, confirm His word. Para, mga minamahal, patunayan sa atin na katotoo ang kanyang mga banal na salita. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang ikapapahamak. Gusto niyang patunayan na ang kanyang salita ay totoo, gaya ng sinabi ng Marcos 16, talatang 16 hanggang 18. Sabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay mapapahamak. At lalakip ang mga tandang ito sa mga sumasampalataya. Sabi, magpapalaya sila ng demonyo sa aking pangalan. Kung matuklaw sila ng ahas, hindi sila maano. Kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, ay hindi tatalab sa kanila. At ipapatong nila ang kalamang kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Kaya ang Diyos ay nagpapagaling para kumpirmahin o tiyakin na totoo ang kanyang mga banal na salita. At ang Diyos kailanman, hindi kailanman nagsisinungaling. At pang-anim, sabi, Jesus heals to show the power of His word. Ang sabi rito, Jesus heals to show the power of His blood. Para patunayan na totoo, maminamahal, ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Sa pamagitan ng dugo ng ating mahal na Panginoon, sabi, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Para mga minamahal, makita na lahat ng tao ang kapangyarihan ng ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. Sabi rito, Isaiah 53, verse 4 and verse 5. Dito po sa Isaiah, Kabanata 53, talatay 4 at 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Iyan po, maminamahal. Para patunayan na may kapangyarihan sa sakripisyo na inihandog ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang pagbuhos ng kanyang banal na dugo. Ang sabi, He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. By His stripes we are healed. Ibig sabihin, past tense. Dahil sa mga latay niya, dahil sa kanyang banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, sabi, tayo'y tumanggap na ng kagalingan. We are healed. Past tense. At ang kaululian, sabi ng banal na kasulatan, every time the Lord heals, the devil defeat at the cross is exposed once again. Kapag maminamal gumaling po tayo, sabi ng Biblia, ito po yung pagpapayag ng pagkatalo ng dyablo at mga minamahal, muling nananariwa, maminamal, ang tagumpay ng mahal na Panginoon sa krus. Maminamal nun siya ay nagandog ng kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo. Sabi rito, mababasa po natin ito, maminamahal, sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 8, ito po'y pagkatalo ng dyablo. Ang pagkagalingan natin ay kapahayagan ng pagkatalo ng dyablo. At ang sabi rito, mamaya sundan natin ang Lucas 13, talatang 11 hanggang 13, at talo ng 16, maminamahal, nakita ng mahal na Panginoon, maminamahal, ang babaeng kuba. Nung ito po ay pinagaling ng mahal na Panginoon, sinabi ng Biblia, mga minamahal, kinalagan ng mahal na Panginoon sa Kristo ang taong tinalian ni Satanas sa loob ng 18 taon. Ito pong babaeng kuba. Yan pala ay pinahirapan ng demonyo, pinahirapan ng dyablo. Basahin natin, unang 1:3-8, at dito sa Lucas, Kapitulo 13, talatang 11 hanggang 13, talo ng 16. Dito po sa unang Juan, Kabanata 3, talatay 8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Sa Lucas 13, talatay 11 hanggang 13, talon sa 16, ganito po ang pagkasabi. At narito ang isang babae na may espiritu ng sakit na may 18 taon na, at totoong baluktot at hindi makaunat sa anumang paraan. At nang siya'y makita ni Jesus, ay kanyang tinawag siya, at sinabi niya sa kanya, babae, kalag ka na sa iyong sakit. 13,
at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanya at pagdakal siya ay naunat at nilulahatin niya ang Diyos. Sa 16, at ang babaeng ito'y anak ni Abraham na tinalian ni Satanas narito sa loob ng 18 taon. Hindi baga dapat kalagan ng taling ito sa araw ng Sabat? Amen. Kaya nga, maminamahal, ang kagalingan natin, sabi ng Banal na Kasulatan, every time that the Lord heals, the devil defeat at the cross is exposed once again. Muling nahayag ang pagkatalo ni Satanas sa pamagitan ng ating mga kagalingan. Kaya nga, nabasa natin kanina, isang babaeng Kuba, maminamal na baluktot, sa loob ng 18 taon na pinahirapan ng dyablo, at sabi rito, mga minamahal, siya ay kinalagan at pinagaling ng ating mahal na Panginoon sa pagpapahirap ng dyablo. Ito po'y kapayagan ng pagkatalo ng dyablo sa ting tayo po'y nakatatanggap ng kagalingan. Kaya nga, maminamahal, imposibleng hindi ka gumaling. Imposibleng hindi ka gumaling. Ang dahilan kung bakit, maminamahal, merong hindi gumagaling, dahil sabi ng Banal na Kasulatan, without faith, it is impossible to please God. Ang walang pananampalataya ay imposibleng malugod ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng huling talata dito sa Mateo 13, talatang 58, at hindi siya nakagawa ng himala. Hindi siya nakagawa, maminamal ng mga himala dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kung hindi ka gumaling, mga minamahal, hindi problema sa mahal na Panginoon. Ang problema ay nasa atin. Baka tayo po ay walang pananampalataya. Basahin po natin itong talatang ito, uling talata. Ito po sa Mateo, Kabanatay 13, talatay 58. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Ang sabi, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Kaya nga, mga minamahal, kung hindi tayo gumaling, may problema. Hindi problema ang kapangyarihan ng Diyos, hindi problema ang panalangin ng mga mangangaral, ang problema ay ang ating kawalan ng pananampalataya, gaya na sinasabi ng Banal na Kasulatan. Kasi sinabi rito sa Banal na Kasulatan, isang lalaki lumapit sa malapang ng mahal na Panginoon, dagdagan mo ang kawalan ng aking pananampalataya. Sabi ng isang lalaki may karamdaman ng kanyang anak, mga minamahal na may karamdamang palsy. Sa gabing ito, mga minamahal, gaya na napakinggan po natin, ang kagalingan ay para sa mga anak ng Diyos. Ngayon, kung tatanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas, sabi ng John 1:12, ang sino man tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos sa mga tuwid ay ang sumampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya